So, ibig sabihin po, Sister Aning, 50 years na po ang turumba. Sa kanila. Opo. Sa atin po sa Teresa Ay, kaya. hindi, matagal. Mga ilang years po sa tingin ninyo, ay, Sister ay, Aning? mula nang maano siguro yung Santa Rosa, nag-aano na tayo. Bata ka pa po. Ay, siguro. Oh. Eh kasi inanuhan na natin, kinamulatan na natin. Opo. Ibig sabihin, yung sinasabi ko 50 years sa Sa Spain, US lang po. sa LA. Hmm. Pero rito, since then, nagtuturumba na tayo. Mabuhay! Isang mapagpala at masayang araw po sa ating lahat. This is the part of Heritage Month po ng buong Pilipinas. Ang mga pamanang kwento po ng Teresanas. At ngayon pong araw na po, makakasama po natin si Sister Aning. Sister Aning, baka pwedeng pakilala muna kayo sa Teresanyo. Thank you, brother. Ako si Sister Juan M. Garavillas, kilala sa pangalang Sister Aning. Ako ay 74 years old. Pinanganak ako sa Barangay San Roque. Ako ay isang retired na guro. Ayan. So, simulan po natin, Sister Aning, sa kayo po, saan po kayo pinanganak? Ano pong mga experience niyo nung bata po kayo sa San Roque? Ang San Roque noon ay bahagi pa rin ng Bagong Bayan. Pero ang magandang kulturang inabot namin noon nung medyo bata-bata pa kami, yung barangay captain sa San Roque na si Pampi Talanay, kami nagpepiesta ng sarili sa San Roque. May sarswela. Ano po ang sarswela? Sarswela, may kumakanta, may mga iniimbitahan na mga kumakanta, nagdadrama. Sa Palayana, nagtatayo ng stage. Yun, barangay lang ha. Noong part na yun, kasama pa namin ang Bagong Bayan. Kaya kasama rin sila sa drama, yung Husto Damas, yung tatay ni na Edna. Ano nga bang noon, nakalimutan ko na. At nagkakaroon kami ng program na nag-iimbita ng mga artista. Pinapanood yun. Talagang piyesta na parang bayang piyesta. Kaya lamang, nung hindi na siya ang kapitan, nawala na iyon. Pero tanda-tanda namin ng mga napakasaya sa Barangay San Roque. May pista ang barangay. Pwede niyo po ba ikwento sa amin, Sister Aning, kung ano po yung culture niyo dati sa San Roque? Like, saan po kayo naliligo sa San Roque? May mga poso po ba? Doon may mga balon po ba? Kasi ang San Roque, ang tagiliran nun ay ilog. Nung araw, kaming mga bata pa, kasabihan na pag ikay batang San Roque, marunong kang lumangoy. Kaya noon sa sukol, nang ilagay ang sukol na yan, nagkaroon ng swimming. May swimming pool yan. Kapag ka ang mga nasa lalim, mga taga San Roque yun. Kasi marunong lumangoy eh. Ang mga taga itaas, hindi sila marunong lumangoy kasi wala silang ilog. Kapag tag-ulan, talibasa, kami langoy aso, hindi yung langoy na talagang magaling na kami ay tumatawid sa baha. Tapos sa kabila noon, napakarami ng bayabasan. Sa kabilang ilog, may bayabasan. Yan yun, alam ba bahay niya nakakapitang Silibio o Consiel Silibio. Yung part na yun, mayroon doon na kami dinatawiran. Tapos palibas ay tag-ulan, napakalalaki at bantamis ng bayabas. Kaya yun habang malakas ang ilog, tinatawid namin yun. Tuwid tag-ulan, ganun kami. Mga babae, lalaki, nag-i-enjoy kami sa baha. Ay kaya lamang nung mga bandang nitong huli na, di ba natayo na ilog, hindi na nag-enjoy yung mga kabataan ng katulad ng time namin. At saka sa bandang Lagmay, malalim yun. Malinis ang tubig doon. Saan po yung Lagmay? Di ba yung barangay sa San Roque, meron pagpasok. Yung dating may school na doon. Yung pagpasok sa mga San Juan, kilala mo ba yung part na yung huling kuwan sa San Roque may papasok? Opo. Yung sa, anong Mga school to? pantalyon. Opo.
yung diretsyo ngayon, tawag doon ay kay Lagmay. Mhm. Napakalinis ng tubig doon. Doon na naglalaba naman kami. Mhm. Kaya kumbaga sa ano, yung ilog na iyon ay pinapaliguan, Iniinuman po ba natin yung ilog? Malinis, malinis. Tapos kami ay maghapong naglalaba raw kahit konti lang kasi kasama na yung paliligo, paglalaba yung araw. Saan po kayo nag-aral ng elementarya? Diyan sa Teresa Elementary School. Oh, dyan na po talaga. Oo. Kung maaalala niyo po dati, saan po yung mga room ninyo? May nahiwalay po ba kayo or dyan na po talaga kayo nag-grade 1? Mga 1957 yun, diyan na. Ang mga ka-eskwela ko ay si Puti Santos, yung kung kilala si Chopila Yap, yung taga may ibay ng aming valedictorian. Tsaka ang teacher namin si Mrs. Ruiz. Ayan, buhay pa si Mrs. Maladeo. Yun ang mga teacher namin. Dati po ba, Sister Aning, every year talaga ay nagpa-progress talaga tayo? Siyempre. At saka kumbaga sa ano, siyempre, nagkakaroon ng iba-ibang mga tao dito. Unti-unti lumalaki Teresa. Pero nung time namin, talagang halos puro taga Teresa. Kaya ay magkaka-classmates noon, taga rito. Taga rito. Hindi katulad ngayon na makakaklase mo from different places na. Yes. Pero nung time namin, mga puro taga Teresa, mga taga may iba, kaya lang nung magkaroon na ng kriterio, yung taga Bandarian, doon na nag-enroll. Pero dati, lahat ng taga ano, TS lang po talaga. taga Teresa. Pwede niyo po share sa amin, Sister Aning, kung ano po yung uniform niyo or suot ng sapatos or tsinelas noon? Kachinelas lang kami, hindi ko matandaan, uniform namin ni parang blue lamang na parang. May uniform na po kayo noon. Oo. Naka-experience po kayo ng bakya? Oo naman. Pero nung araw, parang ang bakya, parang pangkuha na yun. Maganda rin yung ano sa paa. Opo. Pero siguro yung mga time na hindi na namin. Kasi mga 1957 na yun. Pero ano pong bag niyo nun? Isa ba yun? Tapos ang araw, may mga mandala pa. Yung mga taga San Roque, yung mga bandariya, ang gagawin namin, may baong kaming kanin ng pag-uwi namin ng after ng lunch na ano, dadaan kami sa palayanan. May mandala doon. Alam ba yung mandala? Yung inakabumbo ng mga ano na palay, pinatutuyo. Doon kami kakain. Doon kami magpipiknik na magkaka-eskwela. Yun lamang ang medyo natatandaan ko noong time namin. Yung po tayo ng munisipyo. Graduation, bit-bit namin yung aming ano. Di katulad ngayon, upo na lang ang bata. Nung araw, pag mag-graduation, Bit-bit ang bangkuan. dala namin kanya-kanyang silya. Tsaka during graduation, hindi nag-hire. Kanya-kanyang dala ng silya. Kahoy po. Oo, Kahoy talaga. Sister, nabalikan po naman po natin yung munisipyo. Ano pong naabutan niyo sa munisipyo? Yan na po talaga Hindi siya. kasi di ba nasunog yun nung time namin. Nang masunog yata yun yung mga 1957 pa, 50. Eh, ano pa lang ako noong taon. Pero nalalaman niyo pong nasunog ang munisipyo. Oo, kasi yung mga records nga naaano roon. Kasi ang mga record yata namin, kasi 50 yata na 1950 ba o 57 na sunog ang munisipyo. Kaya yung mga records, kinukuha na lang sa certification, yung mga matatanda nagse-certify na anak nito, na pinanganak ng gano'n. So hanggang sa ilang pong renovation ang ginawa sa munisipyo. After po masunog, may pangalawang Hindi munisipyo ko po. natatandaan yun sa munisipyo kasi sa 7 years old lang ako nang masunog noon. Ang alam ko simbahan. Opo. So, ang simbahan natin, maikli lang ang history niyan eh. Sabi ko nga rin yung bagong pare natin, historian yun. Ipare-research natin. Kasi dati raw iyan nakamalig lang. Hindi, pero nung mga time na namin, may simbahan na rin na maliit lang na square. At saka, may altar yan, na si Santa Rosa ang nasa gitna, tapos papanhika palaang. Pero maliit lang siya. Kaya lang noon, kakaunti pa ang tao sa Teresa. Pero, very religious na ang taga Teresa. Sa pagkakatanda ni Sister Aning, ilang years na po kaya yung lumang simbahan? Ay, inabot na namin yan eh. Kasi iyan ang tapat ng munisipyo, di ba nung araw sa history, lahat ng simbahan halos ay katapat ng munisipyo. Kasi isa noon ang, di ba, government, kung saan naroon yung simbahan naroon. Kaya yung nandyan siguro, sabi nila, yun daw yung nanggagaling sa Bandarian Laguna ng mga misyonaryo, nagtayo rin dito para pag ako nila may tigilan sila. Pero sabi nila para raw isang kamalig lang nung una. Opo. Pero nung magkuha na nito ay naging, kasi dati tayo under tayo ng Archdiocese of Manila.
Ngayon, ibig sabihin noon, lahat ng pari ay minamanage ng Archbishop ng Manila. Hindi katulad ngayon, may sarili tayong bishop. Nung araw, kaya lahat ng paring napupunta rito ay from the Archdiocese of Manila, na mga Wow. taga-Bulacan. Mga taga-Bulacan. Kumbaga sa ay parang rito sila nagiging parish priest. Kaya karamihan na mga naging parish sa Teresa, katulad ni Monsignor Ditan, First Parish. Yung basta Ano pong pangalan, Sister Annie? Monsignor, buhay pa yun, Celso Dita, 93 years old na yun. Wow. Monsignor na yun. Tapos saka lang sila na-assign sa malalaking parokya. Pero sabi niya first, si Father Austria, kamamatay pa yun, 90 plus din. First love rin niya ang Teresa kasi pagka sila ay nailipat na rito, parish priest na sila. 17 parish na sila ang noong araw. Natatandaan niyo po ba kung ilan na po ang parang pumunta sa Teresa, Hindi Sister ko Annie? tatanda, pero nandun. Pero ang Nakalista. natatandaan ko lang, ang karamihang pari dito, taga Bulacan. Kumbaga sa ay lahat ng yun ay from Archdiocese of Manila. Meron nga naging pari dito bayaw pa noong si attorney ano bang kuha nito? Si attorney ng sa Meralco, sa kapatid ni Hilda San Diego, si attorney San Diego. Hindi ko lang kung patay na lang iyon. Pero taga rito ang naging asawa. Question, Sister Annie. Tandaan niyo po ba kung ilan santo meron sa bayan ng Teresa? Ay, nung una, ang nagpo-procession dito, 7 lamang Hindi ko tulad ngayon, 46. Nung araw, ang Official po yung 46. Yun sa procession. Yun ay ano lamang, Passion of Christ pa. Hindi pa kasama yung ibang Santo Rosario. Pero yung lahat-lahat po. Ay, siguro more than 50. Kasi yung Passion of Christ, ibig sabihin noon, yun lamang panahon ni Kristo ng mahal na araw. Pero yung mga birahin ng Santo Rosario, yung Saint Joseph, yung mga nilulube ng Lourdes, yun ay hindi kasama sa prosesyon ng mahal na araw. Pero nung una, ang prosesyon lang dito natatandaan ko, Santa Veronica kana Tres Emi, yung Santa may Magdalena na kana Sister Cathy, yung San Pedro na sa mga Halili, tsaka itong Canabon, yung Amba. Santo Inchero, at saka yung ano pa nga ba yung at saka panalangin ni na Ma'am Gerly Estrada, maliit lang yun pero ngayon pinalitan nila ng malaki. Kumbaga sa yung lamang noon ang natatanda, parang pipito ang naipoprosesyon namin. Pero ngayon ang naipoprosesyon na natin, iba ang Wednesday, iba ang Friday, iba ang Sunday. Pwede niyo po ba i-share sa amin, Sister Aning, kung kailan po nilipat dito sa bagong simbahan, ang ating simbahan? Kasi natatandaan ko, ako'y officer na ng pastoral. May pangakin akong pari si Father Paul Balagtas. Noong siya ay pinuntahan namin sa Santa Ana, nakausap ko siya, sabi ko gusto ng simbahan ng Father Dean, na lumipat na kasi masyadong masikip. Yung babaeng, I forgot the name, yun ay nag-alaga sa kanya nung siya minor seminary pa or high school sa San Carlos. Siya ang naglalaban ng lahat ng damit ni Father, provide minsan ng food, matandang dalaga yung magkapatid. Malapit dito ang yung mga krus. Ngayon, sabi, sige, kakausapin ko. Ay di ngayon, pumayag na ibenta rito sa simbahan yung at 1,000 per square meter at uutangin. Sabi nga noong dalaga, dalawa silang dalaga at isang lalaki. Kung siya lamang daw, ay dudunit niya, kaya lang siya may kapatid. Pero yun ay inano ng at 1,000. So dumating ang na nag-usap, dumating kami sa isang restaurant sa Makati, sa isang Chinese restaurant. Yung table na ito, si Father Bien, si Father Nonong, Balagtas, at si Bishop Gabi. Sila yung nasa isang table, nag-uusap sila. Tapos kami, at saka yung may-ari na dalawang magkapatid na babae. Tapos kami rito mga pastoral, Sister Rosa, patay na ni Sister Rosa Romero, siya ang secretary, at kami ni Sister Linsan Esteban. Yun, nagkasundo sila na ipagbibili, uutangin at maghuhulugan. So, di nagkaroon na, pumayag na sila, nakuha na ang simbahan. And then, nang makuha na iyon,
I think 2007 yata, groundbreaking. Ito nga palayan ng palayananan eh, wala pa yung mga ano yan. Tanda ko si Bishop Gabi. Siya ang nagkuhan sa na may bay siya sa Pilapil na walang, bata pa siya, na siya ay walang Altasal. alalay. Mm. Walang nag-aalala. Kayang-kaya kasi nagte-tennis pala nung si Bishop. Eh di diretso pa rito. Ang tawag dito ay Palayan ni Santa Rosa. Kaya di ba yung sa kasaysayan, laging nakikita siya na may amorsiko sa damit. At itinuturo mula simbahan itong lugar na ito ang pinapasyalan ni Santa Rosa. Kaya ang tawag dito ay Palayan ni Santa Rosa. So, nang magkaroon ng groundbreaking, inumpisahan na, nagawa si Father ng Finance Committee, si Andrew Angel, tinambakan na kung ilang truck yan. May mga picture nga kami noon na inuun. And then, unti-unting itinayo ito. Ngayon, mayroong mayaman na si Father Bien, ang bayaw niya ay isang CPA, na ang boss niya ay mayaman yung mga T at D. Ayun ang mga Denise. May matandang delaga yun, I forgot the name, na kung tutuusin yata ay 17 million. Yun raw ay may share sa company. Pero sa state na nakatira, na ang share niya ay rito na ito-donate sa simbahan. Kung nga ang CPA noon, yung bayaw niyang si Mr. Yao. Kaya kung Tia Teresa lamang, hindi natin maitatayo. Tsaka yung T family. Kaya kung makikita mo roon sa pag-anong iyon, sa pagpasok may marmol. Nagpapa-thank you si Father Bien in behalf ng mga parishioners, parosano rito, na yung mga pamilya D. At saka yung sa tulong din ng mga taga-Amerika, USA, ang tawag doon ay Tausa. So, noong 2008, dinagdagan yung lugar dito. Nagpunta kami roon. Dala namin yung papeles sa Teresing Cruz. At nag-donate siya ng kaunting part roon kasi parang sa halip na ganyan, nasako pa yata yung kanila. Pero, nag-donate siya. Wow. So, kumbaga sa ito'y nangyari sa tulong ng taga-Amerika, maswerte ng mga yung 2 inchip na pamilya, at saka yung mga tao rito. Alam mo ba na ang mga iyan ay mga individual donors? Wow. Lahat ng mga karamihan mga iyan, individual, pamilya, halimbawa ni Andrew, pamilya ni na Lore, basta't yan ay individual na binigay. Anong tawag dyan? Sa kuwang iyan, ay makalimutan ko pangalan dyan eh. May tawag. Oo, tapos yung mga pinto dyan, tigwa 1,000, humanap kami ng 100 na 1,000, nakakuha. Tapos parang sina Andrew yata ang nag-donate din niya. Kaya itong simbahang ito, talagang Taga Teresa very generous. Nabuo ito ng sa contribution din ng mga Taga Teresa. At lahat ng itong mga marmol ay kay Annie D. Merong binayaran din pero mas marami donation. Alam mo bang yung kuwang yan na, anong tawag dyan, yung wall na yan, yung malaking posting yan. Yan ang ano niyan, ang loob niyan ay simento. Pero iyang marble na within ayan, yan iba kan parang nakaganyan lang siya, nakagano. May awang sa loob. Sa China pa galing yan, pinadala pa ron kasi wala raw machine dito na pwedeng maging ganyan po. Kaya yan kinuha pa ni Father sa pier, galing sa China. Wow. So lumipat rito ng mga 2007, nagmas na siya kahit altar lang. Kaya noon, puro damit lang yan eh. Nagsimbang gabi kami rito. Damit lang nasa taas. Wala pang mga marble, wala pang mga ano. And then, siyempre, unti-unti nga tapos, through the courtesy of Annie D. Marble, Teresa Marble. At noong 2012, na yan ito na-dedicate. Yung ibig sabihin ng dedicate, yung altar ng bishop nagmas. Tapos pinahira niya ng langis. May mga ninong lahat ay matay. Sino may Rodel pa noon? Tsaka sina Ma'am Annie D. At tsaka yung mga nag-donate ng milyon-milyon. Tapos may mga ilaw yan eh. Kaya may mga ninang yan. Yun ang the birthday of the church. Yung kanyang church dedication. Kaya yan, nitong nakaraang March, naghanda rin tayo. Kasi parang
Kung 2012 yun, ika-17th yata ng ating ng church dedication. Church dedication. Hindi lahat ng simbahan Nagsa-celebrate. pa ng church dedication. Kaya yun ang nakalagay roon sa ordo ng simbahan kung kailan na i-dedicate ang simbahan. Kaya hindi pwedeng sabi nila, very kuwan yan eh. Yung kumbaga ang altar natin hindi pwedeng paglaruan, hindi pwedeng kasi naiano na nga ito, na-dedicate na. So ngayon naman po, Sister Aning, baka pwede naman po kwentuhan niyo kami about naman po kay Santa Rosa. Alam niyo, tuwing magpuprosesyon kami dyan, hindi pwedeng hindi umulan. Either after ng procession or before procession, sasabihin nila, ulan lang yan, pero mamaya bago lumabas, matitigil. Minsan naman, nasa loob na ng simbahan ay saka pa umuulan. Pero ang hindi ko makakalimutan, noong talagang parang bagyong papabalik na kami rito, ang bahad dyan ka na Vice Mayor Jeril, tagkakawala mga sinilas. Kasi sa lakas ng tubig, pabalik na kami rito noon. Hindi ko na kung anong year noon, pero yung pinakamalakas na ulan na inabot namin na basang-basaan ng proses. Pero hindi pa rin tumigil ang mga Teresa. Hanggang sa makabalik kami rito. Ganyan si Santa Rosa, ang mark niya ay talaga nagpapaulan siya kasi palayanan nga ito. Siyempre gusto niya yung sa mga farmer. Pero talagang mahimala. Maraming mga nag-collect niya ng mga himala noon. Hindi ko lang alam kung saan natami noon. Na yung sa buhay nila, yung mga ni-request niya riyan. Kaya yung mga taga-Amerika, alam mo pag umuwi yun, hindi pwedeng hindi rarahan kay Santa Rosa. Umaga sa talagang naramdaman nila yung kanilang himala. Marubdob na pagmamahal kay Santa Rosa. Yung mga damit po, Sister Annie, paano po siya nagkakaroon every year? Is just a donation from the families? Or ang mga hermanidad nagsosolicit and then binibihisan. And then idodonate sa simbahan. Alam mo yung mga damit na iyan, nung time ni Father Rico, inisa-isa niya na ipunin. Kaya kami, ako at si Sister Lynn at mga PPC, pumunta kami kay Aming Manalo. Kinuha namin yan. Ako nakalagay sa kama. Naka-safe na safe. Naka-plastic, nakapatong. Ganyan kataas yun mula dito. Kaya yan napakarami. Ngayon, ang taga-simbahan, isa-isa siyang nailagay sa plastic, inayos. Tapos, yung mga naisasama na riyan. Kaya yung essence din, yan ang damit ni Santa Rosa na naimpo. Kaya ako mapupunan mo napakarami. More than siguro mga 100 na yan. Pagturong ba natin, Sister Aning, ano po yung dating culture natin bukod sa panyo? Dahon? Ano pong mga... Hindi noon araw. Ngayon nila ang latest ang panyo. Pero noong araw, dahon pinipigtas sa mga basta meron something na pansayaw sila. Ano kayang dahon yun, Sister Annie? Kahit anong dahon na mapigtas dyan sa daan. So walang specific? Basta huli na, meron na nagpo-provide na the same na dahon na may kaunti pang ribbon. Yun na lang ang pansayaw. Hindi ko nga alam kung bakit tayo yung naggaganap pa yung... Hindi, yung dahon noon. Tapos pinalitan nga natin ng panyo. Kasi siguro for ang artsy, pero... Dahon talaga ang gamit natin. May nagkwento naman yung panyo ni Santa Rosa, yung noon meron daw nag-deliver na babae dyan, na mayroon daw magandang babae na nag-order ng panyo. Tapos dinala niya, ang sabi daw, dalhin sa tapat ng munisipyo. Ang tapat ng munisipyo ay simbahan natin. Gagandang babae daw. Yun yung isa sa mga kwento yun tungkol sa mga apparition yung centros. Kaya kumbaga sa ay maano siya. Yung sa tao, within pa rin, nagpapakita pa siya at nagpaparamdam. Si Santa Rosa po ba, kung natatandaan niya lang po or base sa mga nalaman yung kwento, kailan kaya dumating si Santa Rosa sa bayan ng Teresa? Ang alam ko kasi iyan si Santa Rosa kasi iyan ang parang pinakang second ko ng ating sa buong Pilipinas di ba? Parang siya yung pangalawang patron ng Philippines.
palagay ko yung paring na-assign dito, kaya tayo ay naging nagkaroon ng Santa Rosa. Hindi ko malaan kung yun ay Agustinian, kung hindi, wala tayong record nun. Kung mga isang maliit na lang, Bayan, ito, oo. Hindi katulad ng Binangonan, Taytay, kasi yun ang talagang banal, kumbaga, mga 400 years na yun. Opo. Ang ating in 1903. 1903. Oo, 1903. Ang nakalagay ay tatami yung ating simbahan. 1903 po ang ating simbahan na 1903. Kaya siguro yun nga yung parang lang, parang kamalit lang. Ilang years na po kayo nagsiserve sa simbahan, Sister Annie? Ay kasi ako elementary pa ako nag-Legion of Mary na hindi nag-aaral ako. Tapos nung ako magtrabaho na, hindi ako tumigil pag-Legion of Mary. Hanggang ngayon. Ay syempre. So ibig sabihin, madami ka ng pinagdaanan dito sa simbahan, Sister Annie. Ay syempre. Hindi tayo. Ano pang masasayang alaala niyo dito sa simbahan, Sister Annie? Yung sasayang alaala. Kasi kapag ikay naglilingkod sa simbahan at nakikita mo maraming tao, lalo yung mga fiesta natin, na maraming nagpupunta, maraming nagsisimba, nakalulugod na at saka yung tao, kakaiba sila, yung bang hindi mo na yayayain, automatic. Nauobserbahan mo naman sa prosesyon, sa novena, napakaraming taong pumupunta. Kasi yun ang ng Santa Rosa masyado siyang nalalapit sa tao. Tsaka siguro yung mga lumaki rito sa Pilipinas na napunta ng Amerika. Sabi nga ni Bishop ni Cardinal Tagle, ang mga Pilipino ay naging missionary sa other countries. Alam mo ba, noong 2008, nakapamiesta ako sa Amerika, ay puno-puno yung hall. That was 2008. Yes. Noon kasi, ang gawa nila roon, 9 days na may novena. Ang bawat bahay mag-host, may pagkain, kainan, hanggang sa 9th day yun. And then on the fiesta, umahir sila kasi bawal ron ang magturumba hindi kagaya. Umahir sila na isang malaking lugar and then doon sila nagmamas at doon sila Trumba. Ang alam ko, ang nakapunta na ron si Father Revere, I think 2 times. Ano ba sa Sister Annie? Trumba or turumba? Ay, ang kuha nila ay trumba sa birin. Yeah. Ang mahalaga raw yung sayaw ng Apo. Kaya ang medyo sa pakil parang na-question ang original daw ay sa kanila. Ay, hindi naman natin kinukuha yun nilakayan na lang natin. Kaya inulit nga yun intact ni Santa Rosa. Ay, di yung taga-Amerika, dati lahat from San Francisco, pura Las Vegas, at saka yung mga taga-New York, nagpupunta sila sa LA. Pero this time, may sarili na ang San Francisco, may sarili na rin ang New York. Kumbaga, mas lumalawak at mas umaano pa ang devotion kay Santa Rosa. Ganun din, nagganda-ganda ng ayos ng kanilang yung karo nila. Hindi pala doon, ipapangko hindi pa karo, paano siya, pabuhat. Isasalaw. At nung huling punta namin ni Father, may 2004 itong August, punong-puno. Ang whole, napakarami. Hindi mga taga-Teresa lang. Pero may mga in-invite rin ng mga taga-Morong. Ay napakasaya. Kaya this year, itong 2025, parang ika-50th years na. Ibig sabihin, 50 years na silang nagtutuloy. Celebrate po doon. Kasi yung mga inumpisahan pa ng una ro, yung mga Tamayo, yung matatandang Tamayo, sila Mrs. San Jose Bilen, yung nanay ni Lingling, at saka yung mga sina Tereseng, yung mga taga-Prince araw, sila noon ang namuno. So, ibig sabihin po, Sister Annie, 50 years na po ang turumba. Sa kanila. Opo. Sa atin po sa Teresa kaya. Matagal. Mga ilang years po sa tingin ninyo, Sister Ay, Annie? mula nang siguro yung Santa Rosa, nag-aano na. Bata ka pa po. Ay, siguro. Oh. Kasi inanuhan na natin, kinamulatan na natin. Ibig sabihin, yung sinasabi ko 50 years sa Spain, US lang po. sa LA. Pero rito, since then, nagtuturumba na tayo. Kasi si Santa Rosa nga ay ginaya siguro roon sa yung kuha na may pasayaw.
So ngayon po, Sister Aneng, ano naman po gusto niyong sabihin sa mga Teresanyo regarding po sa paniniwala nila kay Santa Rosa? Kasi alam mo, ang pag ikay may devotion, hindi mo maaano yan eh. Lahat ng umuwi na taga-Amerika, unang pinupuntahan nila ay si Santa Rosa. Ibig sabihin, talagang sila bumibisita sa simbahan para siya ay matiin. Pero sa mga taga-Teresa, the fact na bawat barangay nga dati meron tayong nobena. Kaya lang parang inanuhan na iyon na mas maganda nandito pero bawat barangay may certain day. Kumbaga sa ano, ay kita mo naman, kakaiba rito, pati barangay captain, barangay council, kasama sa nobena ni Santa Rosa. At ang kumbaga sa ano, talaga ang devotion nila natin kay Santa Rosa ay ano, yung bang, ang adjective ng ginagawa ay marubdob. Ibig sabihin, yung devotion natin sa kanya pinakikita natin sa pamamagitan ng sakripisyo ng nobena, ng turumba. So ngayon po, Sister Aneng, ano pong gusto niyong sabihin sa Teresanyo na pasasalamat sa kanila? Ang inaano ko sana, lagi tayong magdasal kay Santa Rosa sa kanyang pamamagitan. Hilingin natin sa Diyos na ang bayan ng Teresa ay umunlad, ang bayan ng Teresa magkaroon ng kapayapaan, at para yung ating hindi man taga rito, magkaroon din ng pananampalataya kay sa Santa Rosa de Lima. Kasi napuna ko yun, maraming taga Cariza, maraming taga Mandang, Cariza 1, 2, at saka roon sa taas, na may devotion na kay Santa Rosa. Ibig sabihin noon, hindi lang taga Teresa ang nagkakaroon ng devotion kay Saint Rose. At maniwala kayo na sa kanyang panalangin gaganda ang ating bayan, pamumuhay, at magkakaroon tayo ng matagumpay na buhay. Ayan. So, Sister Aneng, ako po ay lubusan nagpapasalamat sa inyo at grabe ang inyong mga simple kong ano. Ayan, ako, hindi po siya simple, Sister Aneng. It's a part of our history na i-share niyo po sa amin bilang isang taong simbahan po. At syempre, ang mga kabataan ngayon, kailangan nila malaman yung history na meron po ang simbahan at kung paano po yung pinagdaanan, process, paano nalipat, kung saan at saan nagsimula lahat. Maganda naman yung inyo kasi ang kabataan ngayon kung ang history subject, hindi na. Kaya mas maganda rin naman na may ganyan na natututo sila para alam nila ang sabi hindi lumigo sa pinanggalingan. Kasi dapat alam nila yung history rito, lalo taga rito ka. Yes. Kaya Sobrang congratulations sa project niya. It's very good. Sister Aneng, sobrang thankful. Kahit na ilang araw ka namin hinanting, di ba? Hindi nagtutugma sa sobrang kabisihan niyo pa, but thankful po kami and sobrang honor po kami. Blessed and grateful po to have you to share your story, Sister Aneng. Ako'y nakaano. Pero isa pa rin na hindi tayo hihiwalay sa Diyos. Magkagaroon na tayo ng magandang trabaho. Yung iba kasi nakakalungkot. Pag nagkatrabaho na, tama sabi ni Father Ron Sermon, inaiiwan na ang paglilingkod sa Diyos. Pero doon itetest tayo kung ano man kabigat ang trabaho natin. Always God first. At talagang magtatagumpay. Correct, Sister Aneng. Proven. Maraming salamat po ulit, Sister Aneng. God bless you po. Sana pabigyan pa kayo, Lord, ng maraming birthday. Yes. 75 na nga. Wow. Congratulations po. And thank you so much po, Sister Aneng. Okay, thank you din.